Sinabi ni Jesucristo, ako ay ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan. Kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Wala nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay nilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at pupurihin ang inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Araw ng Linggo, araw ng Panginoon, kaya't bigyan natin ng parangal, papuri at pasasalamat ang ating minamahal, ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa ating Ebanghelyo, si Jesus ay ginagamit ang larawan ng asin at ilaw. At sinasabi niya, ikaw ang asin ng sanlibutan. At pagkatapos mapansin, ano ba ang ginagawa ng asin? Ang asin ay naglilingkod. Naglilingkod sa ulam kung niluluto. At hindi ba ang naglilingkod ay hindi kumukuha ng atensyon para sa sarili. Kundi ang asin ay handang maglaho para maiangat ang lasa ng niluluto. Hindi mo naman nakikita yung asin kapag nilagay na sa ulam o sinama na sa pagluluto. Nalalasahan mo na lang. Pero hindi mo siya nakikita. Di ba natutunaw siya? At kapag tinikman mo, doon mo malalaman kung kulang o sobra o tamang-tama lang. Di ba? At ganoon sana sa buhay na naglilingkod sa isang Kristiyano. Handang hindi mapansin. Handang maglaho sa paglilingkod. Handang hindi makilala. Handang hindi makita. Handang hindi humahangad ng pansin. Dahil ang asin, pag naglilingkod, na handang matunaw at mawala. Pero, yung kanyang presensya ay nararamdaman. Nagbabago at umaangat ang lasa ng kinakain. May lasa, may dating, pero handang matunaw at mawala. Magandang imbitasyon sa atin bilang Kristiyano, sa paglilingkod natin bilang isang Kristiyano. Ang paglilingkod ba natin nakatuon sa sarili na tayo ang mapansin? O handang mawala, handang hindi mapansin? Pero ang buhay ng pamayanan ay naiaangat natin. Hindi ba ang asin ay nagbibigay lasa
Nagbibigay kulay sa kinakain. Lalo na sa mga nagluluto, hindi ba? Nagbibigay lasa. May naalala ko, kaibigan ko at kausap ko, ang binigay sa kanyang diet ng kanyang doktor ay no salt diet. Wala talagang asin, walang asin sa kanya. Sa kakainin niya, walang asin dapat. At nung tinanong ko siya, kamusta naman ang pagkain mo? Yumuko siya at sinabi niya sa akin, ay, para akong kumakain ng karton. At napaisip ako, sinabi ko na lang sa kanya, alam mo pala lasa ng karton, buti ka pa, no? Pero, pag walang asin, walang dating ang kinakain. Ganon din sa buhay natin bilang Kristiyano. Walang dating ang pananampalataya at pamumuhay ng Kristiyano natin kung ang pagiging asin ay nakatuon sa sarili lamang. Kung hindi handang maglingkod, handang matunaw para iangat ang iba, nawawalan ng saysay ang asin. Saan na sa buhay natin bilang Kristiyano, sa ating paglilingkod, sa ating pagmamahal sa kapwa natin, sa ating pagmamalasakit at pagsasabuhay ng pananampalataya at debosyon natin, hindi ang lahat ng ito ay nakatuon sa sarili natin, kundi handa din tayong maglingkod, handang matunaw, handang mawala, para ang buhay ng pananampalatayang Kristiyano sa kapwa natin ay maiangat din natin. Ang ilaw ay ganon din. Hindi mo mapapansin ang bumbilya. Ang napapansin mo, ang liwanag na dulot ng bumbilya. Kaya, sa isa nagbibigay ng ilaw, hindi sa kanya din nakatuon ang atensyon, kundi sa bunga na kanyang idinudulot. Liwanag ang dulot niya. Kaya magandang imbitasyon sa atin, sana tayo din bilang Kristiyano, nagdadala din ng liwanag sa iba. Hindi dilim ang dala mo. Hindi dilim ng pagkakanya-kanya. Hindi dilim ng pagsasantabi ng kapwa. Hindi dilim ng kaguluhan. Kundi liwanag ng makita na magkakasama tayong naglalakbay. Kapag madilim, ang pakiramdam natin ay magulo. Kapag madilim ang pakiramdam natin, nag-iisa lang tayo. Kapag madilim, ang pakiramdam natin ay takot. Nakalakad ka na ba sa madilim na iskinita? Sino dito nakalakad na sa madilim na kalsada o iskinita, tapos ang bag mo na sa harapan at ang lakad mo yung pinakamabilis na lakad na pwede mong gawin? Kaya gusto mo na makalabas doon sa pinakamabilis na panahon. Bakit ka maglalakad na mabilis? Kasi natatakot ka na baka may mangyari sa iyong hindi maganda ron. May takot ang dilim. Pero kung maliwanag, maayos ka nakakalakad, alam mong payapa ka. At sana sa buhay natin bilang Kristiyano, sa pagdadala natin ng liwanag, nagbibigay tayo ng kapayapaan sa kapwa natin. Nagbibigay pag-asa ang liwanag. At higit sa lahat, pag nagbibigay liwanag, nakikita din ang kapwa natin na nasa dilim, na akala nila ay mag-isa lang sila naglalakbay, na meron pala silang kasama. Hindi ba pag madilim, hindi mo nakikita yung kasama na may kasama ka pala? Ang akala mo lang ay mag-isa ka lang doon dahil madilim? At kapag kahit yung taong kakilala mo at tumapik sa iyo at madilim, pakiramdam mo, siya ay banta sa iyo. May takot kang nararamdaman at nagugulat ka. Yan ang nagagawa ng dilim. Takot. Pakiramdam ay isa. Walang kasiguruhan. Magulo.
At sana tayo bilang Kristiyano nagdadala ng liwanag. Liwanag na nagbibigay pag-asa sa kapwa natin. Liwanag na nagpapahayag sa kapwa din natin na ang pakiramdam niya ay mag-isa lang siya naglalakbay. Na narito tayo, kasama niya, kalakbay niya. Kaya magandang imbitasyon sa atin bilang mga Kristiyano ngayon, ang imbitasyon ni Jesus Nazareno. Ikaw ang asin at ilaw ng sanlibutan. Asin na handang maglakot, maglingkod. Ngunit kitang-kita sa pamumuhay ang pagbibigay ng sarili. Hindi nakatuon sa sarili, kundi handang ialay ang sarili. Liwanag na nagbibigay pag-asa, nagbibigay kapayapaan sa kapwa niya. Kung gano'n ang gagawin natin, tayo ay tumutugon sa aral at turo ni Jesus. Tayo ay ipinapahayag at pinakakalat natin ang bunga ng debosyon natin sa Poong Nazareno, maging asin at ilaw ng sanlibutan. Amen.